Ipinakikiusap ni Marbil sa buong hanay ng PNP na ibigay ang kanilang buong suporta sa bagong liderato nito. Naniniwala si Marbil sa kakayahan ni Torre na pamunuan ang PNP na may prinsipyo at malinaw na direksyon. Ngunit nananatiling kontrobersyal ang pangalan ni Torre matapos ang kanyang mapangahas at umano'y iligal na hakbang laban sa Kingdom of Jesus Christ, kung saan libo-libong pulis ang kumubkob sa compound sa Davao City upang hanapin si Pastor Apollo C. Quiboloy. Dahil sa matagal na paggigipit, napilitan si Pastor Quiboloy na isuko ang sarili sa mga otoridad upang matigil ang tensyon na tumagal ng 16 na araw. Pinangunahan din ni Torre ang operasyon na kinikwestiyon bilang iligal na pag-aresto at pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC facility sa The Hague, Netherlands, kaugnay sa kasong crime against humanity dahil sa kanyang kampanya kontra droga. Ang pagkakapili kay General Torre bilang ika-31 Chief PNP ay maituturing na makasaysayan para sa Philippine National Police Academy. Si Torre na tubong hulo-sulu ang kauna-unahang PNPA alumni na uupo bilang hepe ng pambansang pulisya. Produkto siya ng PNPA tagapaglunsad class of 1993. Sa maiksing post sa social media, pinasalamatan ni General Torre ang mga sumuporta sa kanya. Ikinatuwa naman ni General Marbil na may napili na ang Pangulo na papalit sa kanya. Pinangunahan naman niya ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na inilipad patungo sa kustodiya ng ICC sa The Netherlands. Isa ito sa mga posibleng naging basihan ng Pangulo sa pagkakapili sa opisyal. 54 anyos na si Torre at may 1 taon at 9 na buwan pa sa serbisyo bago ang kanyang retirement sa March 11, 2027. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong article ng Manila Bulletin tungkol sa pagka-appoint ni General Torre as Chief PNP. May reaksyon tungkol nito si Senator Jinggoy Estrada. Medyo nakatikim ng maanghang na salita itong si General Torre kay Senator Jinggoy. Ito po, title ng article is "Not a Good Choice," says Estrada on arrogant, yan na, arrogant Torres appointment as PNP Chief by Del Nazario, May 31, 2025. Senator Jinggoy Estrada on Saturday, May 31, expressed his disappointment, dismayado, over the appointment of Police Major General Nicolas Torre III as the new PNP chief, as he called the incoming top cop arrogant and at the same time questioned his qualifications for the role. So baliktad ito sa pahayag ni Senator-elect Panfilo Lacson na deserving daw si General Torre as Chief PNP. Although hindi niya masyadong kilala, sabi ni Senator Ping Lacson, naririnig lang daw niya na firm, decisive, and mission-oriented si General Torre. Kaya sabi niya, deserving. Ito, baliktad kay Senator Estrada. Not a good choice. Arrogant. Okay. Ito, ang exact statement ni Senator Estrada. For me, kung ako ang tatanungin, that's not a good choice. Ngayon lang tayo magkakaroon ng napaka-arroganting Chief PNP. So, Estrada na-interview sa DWIZ. Estrada openly questioned Torres' achievements, rhetorically asking if his record, yung accomplishment ba, ano accomplishment ni Torre para gawing Chief PNP. Kaya tanong ni Senator Jinggoy, kasama ba yung record niya, accomplishment niya, yung arrest of KOJC leader Apollo Quiboloy and former President Rodrigo Duterte. Dito mo makikita talaga na
mahal, may pinagsamahan itong si Senator Jinggoy kay PRRD. Talagang dinidepensa niya si PRRD. Salamat po, Senator Jinggoy. Asked if he thought this earned Tory the top PNP post or if it was a reward of sorts for what he has done, Estrada said, "Your guess is good as mine." Ano ba? Reward ba ito ni Torre dahil sa pagka-aresto kay Kibuloy and PRRD? Your guess is as good as mine. Galing. The senator was also asked what he expect from Torres leadership. Sabi ni Jinggoy, "I don't know. That remains to be seen. If he will continue his arrogant ways in governing the police force, I don't know what will happen." Okay. Tinanong, ano ang mensahe niya? Dito ako natawa. Ano ang mensahe ni Senator Jinggoy kay Torre? Sabi niya, "Hinay-hinay lang, wag masyadong mayabang." Estrada frowned over the declining public trust in the PNP. He recalled that the force ratings were higher during his father, former President Joseph Estrada's administration, especially under then PNP chief and now Senator-elect Panfilo Lacson. Ako, agree ako dito. Panahon ni President Erap, Chief PNP si Ping Lacson, grabe, unti-unti nang bumabalik ang tiwala ng taong bayan noon kasi istrikto si General Lacson. Tandang-tanda ko yung policy ni General Lacson kasi uso noon ng malalaking tiyan na pulis eh. Kaya sabi niya, ang waistline ng pulis, it should be 34 inches. Ang hindi makaabot ng 34 inches, out ka sa serbisyo. Wow! Kaya kami rin sa Armed Forces noon, nagsimula halos parehas time ni General Lacson as PNP chief, yung 34 waistline. Kasi may mga sundalo rin noon na malalaki ang tiyan eh. Yun, sinimula namin. Grabe ang physical fitness test na nangyari. Kaya unti-unti nawawala yung mga sundalo na malalaki ang tiyan. Kasi pag hindi ka makapasa sa physical fitness test, ano yun, 3 klase yun eh. Sit-up, push-up, and 3-mile run. Pag hindi mo may pasa, bigyan ka pa ng isang tsansa. Pag hindi ka nakapasa, tanggal ka kahit official ka pa. Meron nga akong kaibigan, PMA graduate, nang dahil hindi niya naipasa yung physical fitness test, tinanggal. Ganun. Kaya ganon kadisiplinado ang PNP panahon ni General Lacson. Kaya agree ako dito sa sinasabi ni Senator Jinggoy na mataas ang trust rating ng PNP panahon ni Estrada, President Erap at General Lacson. Ngayon, I don't know. But let's give General Torre the benefit of the doubt. Handa daw siyang sumunod sa kahit anong utos eh. Yan ang description ni Secretary John B. Crimol sa kanya. Para daw siyang pitbull, bulldog. Matatakot na daw ang mga, I don't know, sinong matatakot dahil nandyan ng PNP chief na handang sumunod sa lahat ng kahit alin mang utos ng nakakataas sa kanya. Paano kung ang utos hindi tama? Susundin pa rin? Yan ang question.